Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang araw mga kapatid kay Kristo Jesus. Ako po si Brother Richard Saliedo ng CRC Chess, 13 Martires City, Daughter Church. Narito po tayo ngayon upang ibahagi ang mga aral at salita mula sa ating Panginoon. Ang ating debosyon sa umaga, tinapay mula sa langit. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama, ako po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa araw-araw na ibinigay niyo po sa amin. Dalangin ko po sa bawat isa na makakarinig ng iyong salita ay maisa puso, maisa buhay ang iyong mensahe. Ikaw ang makita, mapuri, mapasalamatan. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, The Reaction of Manoah and His Wife, mula sa aklat ng Judges chapter 13 verse 22 to 23. Verse 22, And Manoah said unto his wife, We shall surely die, because we have seen God. Verse 23, But his wife said unto him, If the Lord were pleased to kill us, he would not have received a burnt offering and a meat offering at our hands. Neither would he have shewed us all these things, nor would us at this time have told us such things as this. Sa Tagalog po, ang reaksyon ni Manoah at ng kanyang asawa mula sa aklat ng mga hukom, Kapitulo 13, talata 22 hanggang 23. 22, at sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, Tiyak na tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Talata 23, ngunit sinabi kay Manoah ng kanyang asawa, Kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog, ang handog na butil sa ating kamay, ni ipinakita man sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, ni sinabi man sa panahong ito ang mga bagay na gaya nito. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Paliwanag po mula sa talata 22. Lubos ngang nakakaramdam ng matinding takot si Manoah nang makita niya ang anghel ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, siguradong mamamatay tayo. Sobrang takot. Talagang nakaramdam siya ng sobrang takot na baka mamatay sila. Pero sa talata 23, nadaig ang takot sa pamagitan ng pananalig at pagtitiwala sa pangako ng Diyos ng asawa ni Manoah. Ang mensahe ng ating binasa, una, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Mas nakapokus si Manoah sa takot kaysa sa kung ano ang plano ng Panginoon. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatuon sa salita at pangako ng ating Panginoon. Kung may takot man tayong nararamdaman o hindi maintindihan, tayo po ay manalangin. Lagi tayong umasa sa Diyos. Di man natin kaya, walang imposible sa ating Panginoon. Pangalawa, magtiwala sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pangahawakan natin. Dapat siyang nagsasabi at ginagawa kung ano ang kanyang plano. Manalig at magtiwala tayo. Tutuparin niya ito. Tunay ngang ang tao natatakot kapag kamatayan na ang pinag-uusapan. Subalit, nasusulat sa Juan, Kapitulo 11, talata 25. Sinasabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Panghawakan natin maigi mga kapatid ang mga salita at pangako ng ating Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang salita at pangako. Di makapagsisinungaling, hindi nagbabago noon hanggang ngayon at sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Refleksyon. Saan ba tayo nakapokus? Sa pagsubok, problema, at takot o salita ng Diyos at sa mga pangako niya sa ating buhay? Tayo po ay manalangin. Salamat aming Diyos. Purihin ka at dakilain ka aming Ama. Salamat po sa iyong salita. Tunay ngang totoo ang iyong pangako. May mga pagkakataon man na mayroon kami hindi maunawaan, problema, sakit, kalamidad, o takot. Ang magtiwala at umasa sa iyong salita aming Ama, ang aming pangahawakan, sapagkat ikaw ang aming Diyos, tapat at hindi nagbabago. Salamat aming Diyos sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba at dalangin namin ito sa iyong nag-iisang buktong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid kay Kristo Jesus sa pakikibahagi sa gawain ito. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso.
dahil lubos ang ating kaunawaan dito. Muli ninyo po kaming samahan tuwing umaga sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. God bless po sa lahat. Salamat sa Diyos.